Wala mo pa dahil. Inano ko Ay, naman siya. kailangan mo ng ball, no? Ay, oo, yung stress Yung ball. parang, Sige. yung squishy. Oo. Oo, actually. Tsaka sa paa pwede yun. So, mas mabilis kasi kung bayan. Napipisil-pisil. Bili ka yung, hindi ko alam. Ito si Nanay Myla nung una ko siyang nakilala. January 1, nung una ko siyang binisita at kumustahin ang kalagayan niya. Kung makikita natin, hindi niya maigalaw ang kanyang kanang kamay at braso. Kailangan pa itong suportahan ng kanyang kaliwa para lang maiangat niya. Si Nanay ay may stage 4 breast cancer at umakyat na ito sa kanyang utak. Sa unang pagkikita namin, siya ay salamin ng kawalang pag-asa at takot ang nananaig sa kanyang mga mata. Oo nga, no? Last time, nung hinawakan ko, hindi niya ako mag-grip, no? Grip niyo nga. Meron ng pwersa, no? Ala! Nangako ako sa kanyang tututukan ko ang kanyang kondisyon, kaya naman araw-araw ko siyang tinatawagan at kinukumusta. Sa pangalawang balik ko ay makikita natin na naiaangat na niya ang kanyang mga braso at may lakas na rin ang kanyang mga daliri. Pero hindi pa siya pwede mag-ano ng cellphone. Pretty na, oh. At kahapon ay binalikan ulit natin siya at makikita natin sa kanyang mga mata na sobrang saya na niya. Napaka-positive at salamin na ng pag-asa. Gusto kong bayan. Napipisil-pisil. Bili ka yung, hindi ko alam sasabihin ko. Yung squishy, pero Mas magpa-process yung utak mo, no? galing kayo nun. No kidding. Napakasarap sa pakiramdam na makita na masaya na si Nanay Myla. Isa itong indikasyon na ang willingness niyang gumaling ay nandun talaga. Gusto niya makasama ang kanyang pamilya at makauwi sa Pilipinas. Kaya naman nandito lang tayo at handang tumulong at gabayan siya. Napanood din ni Miss Haisa ang istorya ni Nanay, kaya naman kinontak niya ako para makatulong at makadalaw kay Nanay. Kaya malalaban tayo. Tsaka may kating ko kagagaling pa. Lumaba kayo sa susunod na halalan. Huwag mo hayaan silang manalo. Thank you, Jay. Thank you. Ingat kayo din. Salamat. Ayun, no?